Mama, bago natin pag-usapan itong mga hindi magandang epekto ng pagpo-post sa mga magulang sa kanilang mga anak online, ano po muna ba yung sharenting para mas maintindihan lang ng mga nakikinig at nanonood sa atin? Ang tinatawag po nating sharenting, nagmula yan sa dalawang salita, share, pagbabahagi, at parenting. So technically, ito yung pagdo-document ng mga magulang sa mga milestones or let's say, mga pangyayari sa mga buhay ng kanilang anak na pinopost nila sa social media or online platforms. Pero add ko lang po DJ Chacha and Sir Ted, ang sharenting ay hindi lamang nalilimitahan sa mga photos at videos. Kasi minsan, pag sinabi nating sharenting, ito rin yung pag-share ng mga personal anecdotes. Like for example, kapag may nakakatawang na-achieve yung anak mo, so yung mga magulang, i-share nila yon. Mga parenting challenges, and most likely involve yung mga anak nila kapag sineshare nila yon sa online world. Naku, Yeah. ayun na, maraming guilty diyan. Sabi ko nga kay Manong Ted dito, naku po, guilty ako dito, isa ako dito. Itong mga magulang na nagse-share ng kanilang mga post about their kids online, for sure naman, no harm in doing that. Karamihan yung mga milestone, gusto nilang i-save para they can look back on it. Pero maganda ma-explain natin ano po ba ang panganib na dala ng oversharing ng mga impormasyon, hindi lang litrato, sa mga bata. Opo. Naiintindihan po natin na wala talagang harm yung mga magulang sa pag-share nila kasi nung 1 year old yung anak ko, to be honest, nag-share din ako. Pero kasi private yung profile ko ever since sa social media. Pero may napanood kasi akong isang ad sa Germany. Galing siya sa isang telecommunications company. And then yung ad na yon is inexplain kung paano gumagana ang artificial intelligence o yung mga sarit-saring teknolohiya para gamitin yung isang mukha ng bata, pwede nilang patandain or vice versa. So, siguro po ang isa sa mga panganib talaga na hindi nakikita ng mga magulang is once na nag-post ka ng photo, video or kahit ano, posibleng kahit burahin natin 'yan after 1 week or 2 weeks of posting, hindi natin alam kung anong puwedeng gawin ng makakakita nito. 'Yun po yung una nating isipin. Pangalawa siguro, isipin natin yung dignity ng ating anak. Kasi usually po, aware naman po tayo na yung mga artista, yung mga influencers, pinopost nila yung mga anak nila. And ang nakakalungkot dito is wala silang control sa masasabi ng mga nakakakita nito. So may mga artista, baby pa lang yung anak nila, binabash na. And hindi yon kagustuhan ng magulang o nung baby mismo. At ang pinakadelikado po sa lahat is yung makita ito ng mga masasamang tao tulad ng mga predators. Kasi sa bansa po natin napakalaki ng kaso, dumarami lalo yung kaso ng tinatawag nating OSAEC at CSAM, yung online sexual abuse and exploitation of children at yung pag-abuso ng mga sexual materials ng mga bata. So yun po yung mga I think delikado talaga kapag kapag patuloy nating pinopost ang ating mga anak.